Kaya kung nakita ko yung mga flyer ni Marcos, hindi ako magdadalawang isip na suntukin ko kahit may mga pulis. Sige. Sabi ng mga loyalist, bayaran daw ako. Ano sabi? iPhone 8 Plus. Mula noon hanggang ngayon. Meron bang bayaran na naka-iPhone 8 Plus? Tapos yung screen ng cellphone sira. Kung bayaran ka, 17 na yan. So, siyempre, gaya ng mga vlogger na may mga malalaking alahas, may mga malalaking singsing. Hindi kami nabibili ng 500. Yung prinsipyo namin, hindi nabibili ng 5,000 every month. Kaya kung nakita ko yung mga flyer ni Marcos, hindi ako magdadalawang isip na suntukin ko kahit may mga pulis. Kung ako lang yung nakatapat yung flyer dito, susuntukin ko yun. Suntukin ko. Kahit may pulis pa, susuntukin ko. Hindi ako magdadalawang isip na suntukin. Paano pag babae pa? Kahit babae, sasampalin ko. Ganun ang ginagawa sa mga traidor sa kapwa nila Pilipino. Dapat pinapatay yung mga traidor. Namanan nila Marcos yung katraidoran ni Emilio Aguinaldo. Yan yung namanan nila. Part, mensahe mo na lang doon sa mga congressman na bumoto pabor to impeach Vice President. Yan mga bumoto kay BP Sara ng impeachment, dapat yung konsensya nyo dapat bago kayo bumoto. Kaya nung isang congressman sa Mindanao, anong sabi niya? Boboto ako ng no dahil nagsurvey ako sa aking bayan at karamihan ay ayaw nila ma-impeach si Sara, kaya ako ay boboto ng no, dala-dala ang boses ng aking nasasakupan. Ganun dapat ang congressman. Pakinggan mo yung boses ng iyong distrito. Dahil kaya ka nandiyan bilang congressman dahil representative ka ng bawat distrito. At dapat pakinggan mo yung mga taong nire-representa mo, hindi yung boses mo. Yan. Kaya na lang. Mga congressman, huwag tayo masyadong bobo. Magbasa rin tayo paminsan-minsan. Puro kayo gawa ng batas. Yung batas nyo walang kwenta kasi walang nagagawa. Di ba? Ano? Opinion mo doon sa pagboto ng yes ni Kamanggagawa Party List? No comment tayo dyan. Magkaibigan pa kami ni Kamanggagawa pero pinag-iisipan ko ba kung bibirain ko si Ede kasi Kamanggagamit Party List eh. Kung sinasabi mong nire-representa mo ang boses ng bawat manggagawa, hindi ka dapat bumoto ng yes. Hindi ka dapat bumoto ng no. Ano dapat mong gawin? Abstain. Kagaya ng ginawa ni Zubiri. Bakit siya nag-abstain? Dahil gusto daw niya independent ka. So bilang isang representative ng manggagawa, dapat mag-abstain ka muna. Huwag kang bumoto ng yes, huwag kang bumoto ng no. Dahil ang nire-representa mo, sabi mo, ay boses ng bawat manggagawang Pilipino. So dahil nag-no ka, kiss ka na sa mga DDS. Nag-yes. Nag-yes siya kasi kailangan natin ng pondo sa kanyang opisina. Kaya nag-yes siya. Diba? Pero nagulat ka na nagboto siya yes. Hindi ako nagulat kasi alam ko naman una pa na leftist siya. Napapansin natin sobrang gumugulo yung ating bansa ngayon. Nagkakawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa ating mga pinuno ng ating bansa. Alam po ninyo, ang nangyayari ngayon sa ating bansa ay isa lang ang sagot dito. Dapat itigil na nila ang impeachment labang kay BP Sara. Dahil ito lang po ang magiging sagot sa katahimikan ng ating bansa. Dahil, kita mo naman, nagkakawatak-watak ang ating mga kababayan. No? Yung mga magkakaibigan, nag-aaway-away. Magkakapitbahay, nag-aaway dahil sa impeachment. Pero, napansin po natin na mas damang yung sumusuporta sa ating pangalawang Pangulo. Dahil naman nakita naman natin, yung sa pamumuno ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, ay nakita naman natin na talaga naman napakaganda ng Pilipinas. Tahimik, walang krimen, yung patayan na hinto. Talaga yung mga durugista natin dito sa Pilipinas ay talagang nabawasan. Kaya dito po sa ating gobyerno, tayo po ay nananawagan. Isa lang po ang sagot. Kung ang ating pong Pangulo ngayon na si BBM ay titingnan niya, pakikinggan niya ang taong bayan. Matatapos po ang kaguluhan. Siya ang ating Pangulo eh. Dapat siya magsabi. Utusan niya lahat ng pamahalaan. Utusan niya lahat ng gabinete. Utusan niya lahat ng senador, pati mga congressman, na itigil na ang impeachment labang kay BP Sara. Dahil pag hindi ito titigil to, tuloy-tuloy to, baka darating ang panahon, magkakagulo ang ating bansa, ang ating mga kababayan. Naku, nakakalungkot po. Trillanes, hindi naman natin maituturing yan na
na isang ng gobyerno eh. Unang-una, si Trillanes, wala na siya sa posisyon para makigulo pa no, sa ating pamahalaan. Number one, siya po ang ugat ng kaguluhan. Bakit kailangan siya mag-serve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa? Ano ba posisyon niya? Ano ba tungkulin niya? Wala naman eh, parang may epal na lang yan eh. Dapat si Trillanes manahimik na lang. Doon nga sa Caloocan, wala siyang nagawa eh. Wala siyang kalaban-laban sa Caloocan. Ngayon gusto niya pa, kumandidato siyang Pangulo. Tingnan natin, subukan mo. Dahil wala ka patutunguhan. Tangkungan ang aabutin mo at sa inodoro ka aabutin. Kaya sana, Ginoong Trillanes, itigil mo na ang panggugulo mo sa Pilipinas. Nakikiusap po ang sambayan ng Pilipino. Dahil hindi po namin kailangan ng mga taong nanggugulo sa ating bansa. Ang kailangan natin, ang tunay na may malasakit at tapang na para po pagkaisahin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Pero ano mo ang nakikita ko ninyong magiging resulta kapag brinaso mo nila at tutuluyan mo nila si BP Sara Duterte? Ano magiging resulta sa Pilipinas? Napakalaki pong epekto nito dahil ang taong bayan po mismo ang aklas. Ang mga tao po ay nag-ano lang yan eh, nagmamatsyag lang yan, nakikiramdam sa pwedeng mangyari. Ako, pakiramdam ko dyan, pag halimbawa, prenaso nila yan, pinagpilitan nilang impeach si BP Sara. Dito po makikita nila, hindi lamang po 32 million na bumoto kay BP Sara ang lalabas, kundi po ang sambayan ng Pilipino ang magkakaisa para tutulang ng impeachment at magkakagulo dito sa ating bansa. Kaya sana, wag na nilang ipilit dahil mabibigo lang sila. Kaya nakikiusap din po kami sa Supreme Court, sa ating kagalang-galang na Korte Suprema, na sana tulungan po ang sambayan ng Pilipino. Dahil wala na po tayong mapapagkatiwalaan dito kundi ang Korte Suprema. Kaya nakikiusap kami, nananawagan kami sa Korte Suprema na tulungan po ang sambayan ng Pilipino. Dahil kami po ay naniniwala na kayo na lamang po ang takbuhan ng sambayan ng Pilipino. Kaya sana matapos na itong kaguluhan na to, matapos na to, ihinto na nila ang impeachment trial laban kay BP Sara. Pangalawa, pinipilit talaga nila na magkaroon si madagdagan ng numero ng kanang Senado eh. Doon sa kalaban natin, no, sa grupo nila Ping Lacson, Risa Ontiveros, tsaka yung mga ano na yan. Alam mo, sa tingin ko, wala na silang kalaban-laban dyan eh. Number one po, mananaig po ang katotohanan kaysa sa kanila ginagawa. Wala na po silang magagawa dyan dahil nakatutok po ang buong sambayan ng Pilipino sa nangyayari ngayon. Kaya sana, wag na nila ituloy yung kanilang ginagawa. Dahil totoo, magkakagulo po ang sambayan ng Pilipino. Kaya sana, ihinto na nila ang impeachment labang kay BP Sara. Sir, isang tanong na lang po. Huwag na tayo contest, sir. Thank you, sir. Isang tanong na lang po. Sir, sinasabi nyo ng mga Marcos vlogger na sa kabila ho daw ng mga nangyayari ngayon, mas maunda daw ngayon ang Pilipinas. Yan ang sinasabi ho ng mga Marcos vlogger. Any opinion, sir, about yan? Bilang Pilipino. Maunlad. Saan natin titignan maunlad ang ating bansa? Ang pagpunlad ng ating bansa, number one, dapat walang kaguluhan. Number two, mataas ang ekonomiya. Ngayon nga, puro pandaraya, puro panliling lang ginagawa nila sa sambayan ng Pilipino. No? Although sinasabi nila na maganda raw po ang takbo ng ating bansa. Wala na raw krimen. Pero kamakailan na makita po natin, no, na balitaan natin sa radyo, sa TV, na meron na namang pinatay na bata, pinatay na dalagita dahil po sa paggamit ng illegal na droga. Paano nila masasabing maunlad? Lalo-lalo na yung mga vlogger ni BBM. Tigilan nyo na ang panglilinglang sa sambayan ng Pilipino. No? Hindi po namin sinasabi na kayo ay binayaran dahil kayo lang nakakaalam kung anong totoo. Wag natin lokohin ang sambayan ng Pilipino. Dahil ang sambayan ng Pilipino ay matalino at alam nila ang nangyayari sa ating bansa. Kaya sana, nananawagan kami sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po sa mga bumoto kay BP Sara. Tulungan po ninyo kami. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami dito sa Senate of the Philippines. Samahan niyo po kami, magtulong-tulong po tayo, magsama-sama po tayo upang wakasan na po ang kaguluhan na ginagawa ng administrasyong ito. Sir, mensahe mo na lang kay BP Sara na nahaharap sa ganitong mga pagsubok ngayon sa buhay niya. BP Sara, huwag po kayong bibitaw. Hanggat ang sambayan ng Pilipino po ay nandirito sa tabi ninyo, hindi po namin kayo iiwan. Dahil kami po ay naniniwala sa iyong kakayahan, sa iyong integridad.
Yung mga binibintang sa'yo, hayaan po muna sila dahil hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mong pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Kaya kami nandito, BP Sara, huwag kang mag-alala. Kasama mo ang sambayan ng Pilipino. Mula sa labang mong ito hanggang sa kahuli-hulihan at maihatid ka namin doon po sa loob ng Malacanang. Kaya andito po kami mula po sa grupo ng Akma, ang kaibigan ng masa, sa pangunguna ni Tita Nene Amago Bacale. Hindi po namin kayo iwan. Nandito po ang sambayan ng Pilipino at patuloy po kami sa suporta. Dala namin ang dasal na ikaw po'y magtagumpay upang nang sa ganon ang sambayan ng Pilipino ay makaahon sa kahirapan. Maayon sa Pilipinas. Sabi mo nga, mahalin natin ang Pilipinas. Kaya mahal na mahal po namin ang Pilipinas, mahal na mahal po namin kayo, BP Sara. Huwag po kayong bibitaw. Andito lang po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po BP Sara Duterte, mabuhay President Rodrigo Roa Duterte, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Senador, pati na lang, sir. Kaya po na lang, sir. Bilang Pilipino, ano ho ang inyong stand dapat mag-ipadala sa dahig? Hindi po. Dahil dito po sa ating bansa, may sarili po tayong hustisya. Meron po tayong sariling Korte Suprema. Kung may kasalanan ng ating Senador Bato de la Rosa, dapat dito natin siya litisin sa Pilipinas. Hindi natin kailangan dalhin siya sa ibang bansa. Huwag na natin pangalawahan. Ginawa na nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinidnap nila ang ating dating Pangulo. Ngayon papangalawahan pa nila. Anong palagay nila sa mga Pilipino? Tatanga-tanga? Hindi po tanga ang Pilipino. Kaya nananawagan kami sa mga kumakalaban dito kay Senator Bato de la Rosa, itigil niyo na po yan. Kung tunay po kayong Pilipino at alam ninyo na tayo dito sa Pilipinas ay may sariling hustisya, dapat dito natin litisin ang ating Senador Ronald de la Rosa. Kaya sana, wag na nating hayaan, sambayan ng Pilipino, wag na nating hayaan na pangalawahan pa nila na dalhin sa ibang bansa ang isa pa nating kababayan. Dapat dito lang po sa Pilipinas. Dahil ito po ang tunay na demokrasya nandito sa Pilipinas, dapat dito po natin siya litisin kung siya po ay may kasalanan. Kaya sana wag na nating pabayaan na dalhin si Senator Bato de la Rosa doon sa ibang bansa. Nananawagan din po ako sa ating mga senador na protektahan po natin ang ating sariling soberanya. Wag po natin hayaan, yurakan. Huwag po natin hayakan pangalawang pagkakataon na pagtawanan ang sambayan ng Pilipino, pagtawanan ng Pilipinas dahil sa ginagawa nilang katangahan sa demokrasya ng Pilipinas. Kaya sana dito po sa Pilipinas, huwag tayong papayag na si Senator De La Rosa ay madala sa ibang bansa. Pasiglayin natin at dapat anuin natin yung sarili nating demokrasya dito sa Pilipinas. Lamang po. Maraming salamat. Thank you, sir. Na-interview ka na namin nung nakaraan sa sa barangay. Tropang Bisaya po. Tropang Bisaya. Facebook page. Napapanood yun. Thank you, sir. Doon tayo sa Velasquez yung Kapundo. Opo. Ano, sir? Tropang Bisaya. Tropang Bisaya. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Mga abogado mo rin, bayad din yan. Kaya hindi ako sa inyo, pati Atty. Marcos, Senator Marcoleta. Biktima po ako ng flood control, kaya po patunayan yan. Parang awa nyo na. Pagkain sila. Thank you daw. Alis na. Oy, yan lang. Bakit sila, ano? Sige, ma'am. Banat, ma'am. Sana po. Gusto ko pong maimbitahan. Sabi ko na rin po to sa interview sa isang major network na kung stage yan, dapat kakampi natin pala si Matibag. Napakalinaw naman na hindi.
Yun lamang po. Thank you. Thank you very much, Attorney Bondok, Attorney Trion, and Attorney Topacio, na talagang lagi kami napapakapit sa upuan pagka sumasagot. Ewan ko ba. Pero maraming salamat po. Sigurado, trending na naman to mamaya. Ang kulit talaga nitong ating guest, pero alam mo, being true and being real is talaga nakakatuwa. Kasi yung iba, takot naman silang magsalita. Pero sa susunod po, lagyan natin ng Kuya King, yung ating pong live podcast, palagyan niyo po ng parental guidance. Anyway, to continue, Attorney Yvette, pasa ko sa iyo, microphone na. Yes po. And so now, we ask what happens next, no? Nailatag na yung mga, yung kanilang mga opinion sa mga pangyayari. Ano kaya ang mga susunod? Attorney Jimmy, Attorney Torion, being the lawyers of Senator Bato de la Rosa, ako po personally, alam ko po na handa rin naman talaga si Senator Bato humarap sa legal processes, no? As long as this is within the confines of his constitutional rights. Ang tanong ko lang po ay, kayo ba ay may hinihiling o ipinapakiusap na mga kondisyon bago siya humarap dito sa mga legal processes? Kung meron man po. Yes, a very clear governmental procedural mechanism as to how we can implement surrender. Yun po ang aming request. Matagal na, noon pa. Oo. Gusto nyo palang dakpin si Senator De La Rosa, pareho kay tatay, nagre-request kami, why don't you, kung gusto nyo talaga surrender, why don't you amend Republic Act 9851? And what you call this, clearly clearly spell out the procedure as to how can we implement the surrender of Senator Bato de la Rosa. In the meantime, nawala yan, kaya nga kami nagpipray sana sa Korte Suprema ng TRO, no? Pending the determination as to whether or not Philippines or the Philippine government authorities can continually cooperate with ICC authorities. In the meantime, we are on bended knees, no, before the Supreme Court, requesting and praying that the temporary restraining order would be issued para mapag-usapan, clearly deliberate ng ating mga honorable justices as to whether or not meron pa bang karapatan ang ating gobyerno to continually cooperate with ICC authorities even if we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. So yun po. Meron lang akong gusto idagdag, no? Kasi this is just my view, hindi pa namin to pinag-uusapan. But this is based on basic legal precepts. Kung sakali po na magpasa na sila ng surrender mechanism, ngayon, no? Ang tanong nila kung gagalangin pa rin namin yan pag may surrender mechanism. Na ako lang po personally, hindi po dapat. Dahil una sa lahat, that will take on the nature of a criminal law or at least it will magiging ex post facto law yan kapag yan ay in-apply retroactively. Alam nyo po, ang criminal law or any law, kahit procedural pa, when it has something to do with the liberties of a person or criminalizing something that was not criminal, ex post facto law, and in the Bill of Rights nakalagay no ex post facto law or Bill of Attainder shall be passed. So, ibig sabihin, kahit magkaroon pa, assuming arguendo, gumawa na sila ng bagong rules on surrender, dapat bang mag-apply kay Bato? Aba, hindi po. Hindi po. Aside from many other arguments na walang jurisdiction ng Supreme Court, ang ICC sa atin, ha? So, definitely, our stand remains. RA 9851 exists. Kasuhan niyo po dito kung gusto niyo po ng accountability. Okay. And therefore, as lawyers, para uli sa ating mga listeners, ano po ang pinaka-importanting or pinakamahalagang due process protection na dapat maintindihan ng ating mga mamamayan? Yung pinakamahalaga po sa inyo na dapat maintindihan ng ordinaryong Pilipino sa pangyayari ngayon.
Ang sa akin is, since there is no procedural mechanism as to how to effectuate surrender, then we follow our Philippine laws, our rules on criminal procedure. So doon natin pag-usapan yan. So, ang sa akin is, since there is no procedural mechanism, then follow yung, kung anong sinusunod natin dito sa ating bansa. O di mag-file sila ng kaso dito, and then we what you call this, determine through the prosecutor's office if there is a probable cause, no, as against Senator Ronald De La Rosa. And then pag ma-exhaust namin yung remedies namin questioning the probable cause, then they can file the information in a Philippine court, no, and the Philippine court can issue the warrant of arrest if there is already judicial determination that there is probable cause indeed. Why do I say that? I say that simply because of the fact that Senator De La Rosa is a Filipino citizen, and therefore he can enjoy the rights and enshrined in the Bill of Rights of the 1987 Constitution. So yun po ang aming stand dyan. Dapat may Philippine court-issued warrant of arrest. Kasi nga po, tayo ay independent country, may sovereignty tayo, and pursuant even, no, we do not recognize it, but granting for the sake of argument na applicable pa ang Article 59 in accordance with our national laws nga, ang sabi under Article 59 Section 1. So in accordance with our national laws, then our national laws should be respected and it should be followed. And I think to add Kapenny, susugan ko lang na kaya ina-emphasize din ni Attorney Torion itong yung procedure na gawin dito sa sa ating bansa para lang halagahan yung sinasabing due process. It is also because yung mga batas natin has already withstood questions of constitutionality insofar as due process is concerned. Sabihin, marami na hong kaso na kinu-question yung mga situations questioning itong due process clause natin at yung mga batas na pinaiiral ito. Kaya kung susuriin, yun na sinasabi ng mga abogado ni Senator De La Rosa, dito litisin. Kasi maliwanag na sa ating korte ano ba ang mga proseso ng due process na dapat daanan ng isang Pilipino. Unlike yung dadalhin mo sa ibang lugar na hindi pa nako-question ang constitutionality nun insofar as a Filipino is concerned. May idagdag lang ako doon, Mama. Yung kasi, ang sinasabi kasi nila, we have to follow Article 59 kasi customary international law daw yan. At saka ang sabi din nila is kung hindi yan, pwede naman yung Estado will voluntarily cooperate. Yun sa kanila. Voluntarily cooperation daw yan on the part of the state. Totoo yan to a certain degree. No? A state, even if it's no longer a member state or a state party to the Rome Statute, can voluntarily cooperate. But voluntary cooperation should not be done at the expense of the 1987 Constitution. Yun po. So, even if we voluntarily cooperate, the Bill of Rights of the 1987 Constitution should still be followed. And then, since the Bill of Rights states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and that warrants of arrest can only be issued by a Philippine judge, then we should follow the same. We cannot sacrifice the Bill of Rights at the altar, at the say-so only of voluntary cooperation. The Bill of Rights is sacrosanct, and we should therefore respect the same as sacrosanct as they are. Mahusay talaga, no? Ang dami na namang mga konsepto at pagpapaliwanag na klarong-klaro na kaya nga nagpapasalamat kami rin sa inyong mga vloggers na pinifeature nyo ang aming guests, no? Kasi napapansin din naman natin na kapag itong mga panauhin natin ang nai-interview sa ibang mga forum, tila hindi umuusad yung kanilang mga paliwanag or bitin. But now we come to the most exciting part, tuwing kapihan, Kapenny, our rapid fire questions.
Hindi pa ba rapid yung kanina? Super. No? Alam mo, pagka si Atty. Topacio ang guest dito, hindi rapid fire to. Rabbit. Re- Sobrang quiet yun, behave yun. Bakit hindi na lang kaya sila tumulan doon para walang gulo? Di ba? Dapat ganun ang spokesperson. Alam mo, tanungin ko lang, Attorney Yvette. Oh. Hindi ba, ibalik ko lang kasi hindi ako makapasok kanina that I really enjoying listening to our lawyers ng PDP, ang gagaling. Kanina, hindi ba, wala bang paglabag o hindi ba pwedeng kasuhan ang presidente ng Senado dahil doon sa kaganapang nangyari noong isang linggo na bakit hinayaan na mangyari ito? I'm talking about the Senate President, former. No? Hindi ba, attorney, kayo po yung nakakaalam, mas maalam, hindi ba tayo pwedeng, or hindi pala ako, hindi naman ako magkakaso sa kanya, takot ko lang. Hindi pa siya pwede ditong makasuhan sapagkat bilang presidente ng Senado, ikaw yung may kumpas sa pangkalatan, kahit sabihin mong merong Sergeant of Arms, dahil nakita mo yung pitik ng camera, nakita yun ng buong sambayan ng Pilipino. Nakita niyo yung pitik ng camera? Yung pagdating po ni Senator Bato, parang namangha. Anong kumpas yung ginawa niya at bakit hinayaang magkaroon ng gulo? In fact, that day, pwedeng may namatay at ang kinatatakot namin doon yung mga media. Parang, ang tawag sa ganyan, di ba, magkaroon ng collateral damage. Di ba? Tapos ganun lang 'yon, ang papakita mo sa taong bayan, parang you know nothing. Parang wala kang alam. Parang shock ka o na-shock ka dahil ba't biglang nakapasok at nakaboto. Sorry, ang takwas ko talaga. reaction daw niya Soto Hindi, pag achiche may arte yun. Paano yung arte ng achiche? Yeah. So sa tingin ninyo, tanong ko lang po, attorney, hindi po ba siya makakasuhan sa, siyempre, siya yung merong doon, may responsibilidad, or anong tawag doon, Attorney Yvette? Siya yung sitting Senate President at that time, no? Nung isa-serve nung yung alleged warrant kay Senator Bato within the premises of the Senate. And the Senate as an institution and he being the head, yun po ang gusto niyong malaman dito ho sa ating mga panauhin. Ano ho ba nakikita ninyong pananagutan kung meron man? Kung meron man. Para sa akin po, of course, there is a legal aspect and the political aspect. No? Legally, there is definitely ground there, no, to file a case. Pero ang tanong politically, should it be done? No? Is this the time to do this? And in the hierarchy of the violations having been perpetrated, the multiple violations, ito po ba ang dapat unahin? My humble submission is hindi po, no. But eventually pwede naman po. Pero kasi po mas maliwanag ang violations ng NBI, no, mismo. Even with or without his cooperation. In terms of former SP Soto, maybe an ethics complaint is more appropriate at this time, no, so that they can internally determine kung meron siyang mali na ginawa. Pero ang dapat mong kasuhan kaagad or at least pag-isipang kasuhan ay yung mga pagsisinungaling po at misrepresentations and mga attempted unlawful arrest na ginawa ni Matibag. At kung mahanap po na co-conspirator doon si SP Soto, then let the cards fall as they should, no? Pero in the hierarchy ng mga violations, unahin po natin yung mga attempts at an unlawful arrest. That is my opinion. How about you, Attorney Torion, please? Well, meron nga tayong kasabihan na ano ba talaga, meron kaming urgent important, urgent
important, no? So, yung unfortunately, hindi ko pa tingin na urgent and important yung mga bagay na yan. Ang urgent important talaga sa amin ngayon is yung pagproteksyon sa karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. So, as to whether or not we will file cases against the good senator for his actuations, that's probably a matter which we can decide later. Pero knowing the nature of my client, yung taga Santa Cruz, Davao del Sur yan, ako naman ay taga Bansalan, Davao del Sur, kaprobinsya ko yan siya. Naging chief of police yan siya sa Davao del Sur, knowing his nature, ang bait-bait po nun eh. Baka hindi niya yan, maski sa tingin namin merong mga violations, baka sasabihin lang sa amin, huwag na yan, bet. Kasi ano yun, baka na, yung nga mga NBI, may gawa na sana kaming criminal complaints. Sabi niya, huwag muna yan, i-hold muna natin yan. Kasi ang importante, we should concentrate on what is urgent and important, and that is yung ano natin, kaso sa Korte Suprema, at kung meron pa ba tayong iba